jowa lang yun ha, pero jowa lang yun. Wala akong alam na kasal na, tas nagbababae pa. Ang alam ko lang is jowa lang, tas parang naghahanap na naman ng another jowa na Pilipina din. Good morning arkadaşlar. Biz şimdi yürüyoruz. Bu kahve arkadaşlar çok seviyorum. Çok güzel de Family Mart. Sonra görüşürüz arkadaşlar. So yun guys, nandito kami ngayon sa park. Punta kami ng river. Yan, sisit lang kami doon. Then maya-maya uwi na rin kami kasi kailangan ko magluto ng dinner. So anyway, I'm with my husband. Yun siya. So lagi siyang malayo sa camera guys. Ayaw niya magpakita sa camera. Parang allergy siya sa camera guys. So anyway, we will cross this bridge. Yan, this bridge. Hey guys! Nandito kami ngayon sa bridge. Dito sa middle ng bridge. You should take my picture. We almost in the other side, guys. So yan guys, pabalik na kami kasi umaambon. So baka maulanan kami, kaya pauwi na kami. Nadaan lang kami ng market, pag-grocery. Then, yun na. So may isa-share ako sa inyo guys today. And sa palagay ko, mapupulutan nito ng aral, lalo na doon sa mga kapwa ko dyan, Pilipina na may mga jowang Turkish. So at least, meron na kayong alam. Hindi ko alam lang ha guys kung kung may nakapag-vlog na nito na vlogger din sa Turkey na may mga sawang Turkish din. So, I don't know kung makapag-vlog na sila about this, but yeah, I will just give my opinion. And yeah, see you later guys. So yan guys, dumaan ako sa pharmacy kasi bumili ako ng actually meron akong panghugas ng face. Kaya lang guys, siya, parang lately, parang dumadami yung mga pimple ko. Hindi siya pimple, pero something like that. So, ayoko kasi nung pag hinawakan ko yung face ko, yung magarasgas. So, bumili ako ng pang first na face wash. So, ipapakita ko sa inyo mamaya guys. And then, bumili din ako ng ng conditioner para sa dry hair. So, lagi ako nagpapalit ng shampoo kasi gusto kong mahanap yung bagay na shampoo para sa akin. So, yan. Malapit na ako sa amin. Mamaya na ulit guys. Andito ako ngayon sa library guys. Dito ako magpa-vlog. Hinahanap ko yung books dito na may kasi dito dati guys, mayroon dito Japanese na books. Tapos kung gusto mong mag-aral, parang meron dun. Kaya lang, nawala na.
So, anyway. So, anyway guys, ito yung binili ko na ano. Ito yung binili kong conditioner. Yan. Maganda daw to. Yan siya. Maganda daw siya. Conditioner lang kasi guys, marami akong shampoo, tapos bili ako ng bili, tapos hindi ko naman siya nauubos pa, tapos bibili na naman ako ng panibago. So, kailangan ko muna ubusin yung mga shampoo ko. Pero yung conditioner ko, mabilis ako sa conditioner kasi marami akong maglagay ng conditioner. So, yun yung binili kong conditioner. And then, ito. Tatry ko to. Maganda daw to. Brand to ng Japan. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, brand daw to ng Japan, guys. Pang pores siya. Pagka yung may mga puti-puti ka dito sa mga gilid-gilid na ganito nyo. Kasi ako, guys, meron ako dito mga maliliit na mga parang pimple-pimple. Pero ewan ko, magarasgas kasi. Ayoko nang magarasgas. So, yun guys. Yung mga pinamili namin, nadala na ng asawa ko sa market. Yung mga pangluto. So, anyway guys, may isi-share lang ako sa inyo kasi para na din to sa mga Pilipina na may mga jowa dyan at mga Turkish, yung mga hindi nila alam. Guys, kasi guys, ang isip kasi natin, mga Pilipino o yung mga walang idea about Turkish na Muslim, na kumbaga, akala natin is pwede silang magpakasal or pwede silang mag-asawa kahit hanggang 4 na asawa as long as kaya nilang buhayin yung asawa nila o suportahan yung asawa nila. Guys, ang Turkish na lalaki guys, hindi sila pwedeng magpakasal or magkaroon ng asawa while sila ay kasal. I mean to say is, hindi sila pwedeng mag-asawa pag sila ay may asawa. Guys, isang beses lang sila pwedeng magkaroon ng asawa. Or I mean, during married, hindi sila pwedeng magpakasal or hindi sila pwedeng magkababae. Ganon guys. Iba silang Muslim. Kumbaga, iba silang Muslim. Hindi katulad sa mga Arabo guys na talagang doon sa mga taga-Saudi, mga ganyan. Pag Arab, kung kaya mong buhayin yung mga asawa mo kahit mayroon kang 4 na asawa, it's okay lang. Pero sa Turkey guys, hindi sila pwede niyan. Is forbidden sa kanila. Nasa batas nila yun guys, na bawal magkaroon ng higit sa isang asawa. Kasi guys, naiinis ako dun sa mga lalaki na kumbaga hindi na lang sila mag-focus dun sa kanilang mga asawa. Kumbaga, maging stick to one na lang sila. I'm agreed kay Pilipina and Turkey na marami mga Turkish na talagang kahit married sila, tapos humahanap sila ng ibang babae. Especially, ang tinatarget nila yung mga foreigner na parang mga foreigner na walang idea about sistema ng mga Turkish. So guys, dapat malaman nyo yan, lalo na sa may mga jowa dyan ng mga Turkish. Hindi ko naman sinasabi na ganito, pero dapat alam nyo yung culture nila at alam nyo yung mga sistema sa Turkey para at least hindi naman kayo parang walang alam about sa Turkey o about sa Turkish na lalaki, asawa. And then, kung ayaw na talaga nila dun sa kanilang asawa, pwede naman silang mag-divorce. It's easy lang naman mag-divorce sa Turkey. Hindi naman ganun katulad sa atin sa Pilipinas na napakahirap mag-divorce. But sa Turkey, napakadali lang magpakasal, napakadali lang din mag-divorce. So, hindi ko naman masasabing napakaraming hindi loyal na asawa. Kasulad sa asawa ko guys na loyal siya and doon sa mga kaibigan ng mga asawa, doon sa mga kaibigan ng asawa ko, sa mga pinsan, mga ano, loyal naman yung mga Turkish. Karamihan sa kanila is loyal at saka responsible sila sa kanilang family. Siguro may mga ibang Turkish or may mga ilan-ilan na Turkish na talagang babaero na kumbaga hindi sila stick to one. So, especially kapag malayo sila sa kanilang family. So, yun lang yung masasabi ko guys. Yan lang guys ang may share ko sa inyo. Sana mabigyan ko kayo ng aral again. And hindi ko alam guys kung merong nakapag-vlog na nito na YouTuber sa Turkey na may asawa din, ang mga kapwa ko YouTuber sa Turkey na may mga asawa din na Turkish. Pero na-share ko lang kasi nga niinis din ako dun sa mga Turkish na lalaki na kasal sila, bakit naghahanap sila ng ibang babae na babaihin nila or yung maluloko nila. Marami mga ganyan sa Turkey guys kasi marami akong mga kaibigan na Pilipina doon, tapos may mga jowa silang Turkish, tapos pero jowa lang yun pero jowa lang yun, wala akong alam na kasal na, tas nagbababae pa. Ang alam ko lang is jowa lang, tas parang naghahanap na naman ng another jowa na Pilipina. Doon lang ako familiar, pero dun sa may mga asawa na mga Turkish na, wala akong masyadong alam na while kasal sila, while meron silang asawa, kumbaga nagluloko sila. Kasi sa mga nakikita ko naman, sa mga kaibigan ng asawa ko, tapos sa mga pinsan niya, sa mga kamag-anak niya, while sila is married, hindi sila, kumbaga, hirap silang magloko. Kumbaga kasi,
Ang mga Turkish kasi na lalaki guys, parang hirap na hirap silang magkaroon ng asawa o hirap na hirap silang magkaroon ng babae. Yun ang palagay ko. Kaya humahanap talaga sila ng mga foreigner like Russian, mga ganyan. So pero sa kapwa nila mga Turkish, parang hirap na hirap silang humanap ng kapwa nila na kanilang magiging babae. So kasi mga Turkish na babae guys is napaka-practical nila pagdating sa mga ganito. Pagdating sa mga ganyang issue. So ayoko na magsalita ng marami pa. Sabi ko kasi ang mga kaibigan ko is mga Turkish din. So ang buhay ko is nasa Turkish group. So ayun lang guys. I will end this video kasi nga baka may biglang dumating dito. So yan guys. Thank you so much for watching my vlog today. And see you for my next one. Bye! Have a nice day!